Magandang umaga sa uli at sa mga Kabrother TV. Patuloy tayo na magtalakay sa isang talakayan na very famous sa mundo ng Christianity. At siyempre dito sa YouTube channel, tinatalakay natin sa Kabrother TV ang dalawang pag-uusap na interesado ang taong makinig. Una, religion. Pangalawa, politics. So dito, pure tayo sa pag-aaral ng doctrine. So punta tayo sa pang-apat na doktrina ng Calvinist. Sa tulip, letter I na tayo. So ang tulip, ang I, irresistible grace. So ayon sa Calvinist, ang irresistible grace, isang paniniwala na kanilang tinuturo sa kanilang grupo na dahil ang Diyos may pinili na sa kanyang ililigtas. So ang kanilang belief ganito, dahil ang Diyos may pinili na sa eternity na kanyang ililigtas, darating ang panahon pag ipinanganak na sila sa lupa ang mga pinili, halimbawa, ipinanganak na sa mundo. Pag dumating na yung araw, tinatawag nila na appointed time. May isang pastor o mangangaral na nag-preach sa kanya ng gospel. Pagkatapos noon, i-convert siya ni Lord sa pagiging Kristiyano para maligtas siya. So, overall, ang paniniwala ng Calvinist na kung elected ka sa eternity para maligtas, hindi mo ma-refuse, hindi mo ma-reject, hindi mo ma-resist ang kaligtasan ni Lord na pinipresent sa iyo sa appointed time na naka-encounter ka ng gospel. So ang kanilang belief is may connection sa eternity lagi. Kasi alam nyo kasi ang Calvinism na doktrina, laging may kinalaman yan sa eternity. Kaya pag nakakausap mo ang Calvinist, may kaibigan ka na Calvinist, pag nagkwento sa iyo yan about sa doctrine of salvation, paano maligtas ang tao, dadalhin ka niyan sa universe. Pagkatapos dadalhin ka sa universe, pupunta ka sa eternity, i-present niya sa iyo na naligtas ka, may kinalaman lagi sa eternity. Although tama naman ang ganyang isipin na dadalhin ka sa eternity, pero hindi yan bagay sa mga baguhan. Dapat dalhin mo ang tao kay Kristo at doon mo ikwento ang daan ng kaligtasan. Pero dahil ang mga Calvinists, alam niyo naman, nag-pretend na mga deep thinker para kilalanin sila ng mga bright talaga sa Bible, dadalhin ka lagi sa eternity na hindi yan applicable sa mga bagong mananampalataya. Supposedly, dadalhin mo ang mananampalataya kay Kristo, i-present mo ang daan ng kaligtasan. Pero silang paniwala na kasi irresistible grace na ang kaligtasan ng Diyos hindi ma-reject ng mga pinili, hindi ma-refuse ng mga pinili. So kung pinili ka sa eternity na maligtas, darating ang time na may pastor man siya o magwawali na mag-present sa iyo ng kaligtasan, tanggapin niyo. Ganun lang ka-easy sa kanila. Kasi nakaplano daw lahat appointed time ang tawag nila dyan. So halimbawa, pinili ako, according sa kanila, pinili ako sa kaligtasan. May nag-present sa akin ng gospel. Hindi ko muna tinanggap. Ang kanilang konklusyon, kasi hindi mo pa oras, hindi pa yan ang iyong appointed time. May appointed time talaga si Lord na doon ka magtanggap ng gospel. Ang tawag dyan, palusot. Yung tawag dyan, kasi sa Bible, may appointed time, pero ang appointed time doon, now, today. Di ba kung nag-aaral kayo ng Bible, sinabi ng sa Hebreo, today, if you hear His voice, harden not your heart.
Ngayon and today, meron din na now now is the time, now is the day of salvation. Meron ganun mga passage sa Bible na ang appointed time para ni Lord, now and today. Walang bukas. So dahil Calvinist ka, naniniwala ka sa irresistible grace, na ang kaligtasan, ang biyaya ng kaligtasan, hindi ma-reject ng mga pinili at hindi rin ma-refuse ng mga pinili, hindi ma-resist ng mga pinili, tatanggapin mo talaga kung pinili ka sa kaligtasan sa eternity. So ngayon, magbigay tayo ng konklusyon, dalawang bagay ang nakakayanig na mali sa paniniwala na to. Una, ang Diyos, wala siyang pinili individual person sa eternity para maligtas. Wala. Wala kang mabasa. Pangalawa, ang makasalanan, may record sa Bible na how many times nire-reject nilang kaligtasan. Halimbawa lang sa Noah's flood, 120 years na preaching ni Noah, pero nireject nilang kaligtasan. Ang naligtas, family lang ni Noah. Sa panahon ni Stephen, pinagalitan ni Stephen ang mga Hudyo kasi sabi niya, how many times ye always resist the Holy Ghost. So mismo mga Hudyo na hindi mananampalataya, how many times always nilang nire-resist ang banal na Espiritu. Ang result, pinatay nila si Stephen. So, ang irresistible grace, mali ang isipin na yan, mali ang teorya na yan, mali ang kanyang klaseng aral. Kung kukunin mo ang batayan historically, sa biblical, ganon din. Pero since na yun ang paniwala ng Calvinism, na ang Diyos may pinili sa eternity na para iligtas niya, and then ang konklusyon, pag dumating ang appointed time, hindi mo ma-reject ang gospel the moment na ino-offer na sa iyo. So maraming salamat. Muli ay pinaka-last na aral, Perseverance of the Saints, ipatuloy natin. God bless.